bilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang gabi? Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Biyernes, araw na inilalaan po natin upang tayo po ay magpasalamat at magbigay papuri sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw din po na ito, ginugunita po natin si Santa Cecilia, isa pong martir at dalaga. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya po natin, malaki po ang ginagampanan ng simbahan. At marahil kapag naririnig po natin ang salitang simbahan, ang madalas na pumapasok sa ating isipan ay ang struktura. Kaya nga pag sinabing simbahan ng Quiapo, ito po yung basilika na sinasabi natin. Dahil dito natin matatagpuan ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sa mga Hudyo, mahalaga din sa kanila ang tinatawag nilang templo. Dahil naniniwala sila na sa loob ng templo, doon nananahan ang Diyos. Sa panahon po natin, sa loob ng simbahan, doon nananahan ang Diyos. Dito sa simbahan natin sa Quiapo, sino ang nanananahan? Ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pangalawa, mahalaga sa mga Hudyo ang templo dahil doon nila nakatatagpo ang Diyos. At kung doon nila nakatatagpo ang Diyos, nangangahulugan na ang templo ay banal. Dapat pinangangalagaan dahil ito ay tirahan ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ang simbahan ay ang lugar kung saan tayo din ay nakitagpo kay Jesus. Sa ating ebanghelyo, napakinggan po natin na kung saan ang Panginoon ay nagalit doon sa mga nagtitinda malapit sa templo. Pero magandang bigyang pansin mga kapatid na hindi kinagalit ni Jesus dahil merong nagtitinda doon. Bagkus ang punot dulo kung bakit nagalit ang Panginoon dahil ginawa nilang lugar ng mga magnanakaw ang templo.
inalis ang pagkabanal dahil namumuhay sila ng hindi marangal. Uulitin ko, ang kinagalit ni Jesus ay ang mga taong namumuhay sa loob ng templo ng hindi marangal. Dahil mga kapatid, magandang ipinapaalala sa atin na ang templo at simbahan ay hindi ang istruktura, kundi ang templo at simbahan ay ang kalooban ng mga taong nagtutungo at pumupunta doon. Maganda ho ang simbahan, hindi ho dahil marami siyang ginto. Maganda ang simbahan, hindi dahil maganda yung kanyang ilaw, kundi maganda ang simbahan dahil ang mga taong pumupunta doon, malinis ang kalooban. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, masasabi po ba natin na ang simbahan ng Quiapo maganda? Sino pong nagsasabing maganda ang simbahan ng Quiapo? Pumalakpak nga po. Talaga ha? Pero tandaan natin, ang kagandahan ng templo na ito, ang kagandahan ng simbahan na ito, hindi dahil magandang ilaw, kundi ang bawat isa sa atin, maganda at malinis ang kalooban. At kung malinis ang kalooban, nangangahulugan na tayo ay namumuhay ng marangal at tama. Hindi ang mga ginto ang nagpapaganda sa isang templo o simbahan, kundi ang pusong malinis at marangal. Kaya tingnan niyo po ang simbahan ng Quiapo. Maganda po ba? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Masasabi niyo po bang maganda ang simbahan ng Quiapo? Bakit parang hindi na? Bakit parang ngumuwi na yung iba? Biro lamang po. Ngunit napakalaking hamon po ito para sa atin na tayong lahat na bumubuo ng simbahan na ito, ng templo ng Diyos, ay may malinis at marangal na kalooban at puso. Kaya nga kung may malinis at marangal na kalooban ng bawat isa sa atin, tandaan natin na ang templo ay ang tagpuan ng tao at ng Diyos. At kung tayo ay tinuturing nating mga templo, ang buhay po ba natin ay nagiging tagpuan din ng iba at ng Diyos? Minsan po, may nagkwento po sa akin, sabi niya, Father, alam niyo po, lagi po akong nagkakasala. Sabi ko, bakit ka naman laging nagkakasala? Kasi po, tuwing umaga, paglalabas po ako ng aming bahay, nakikita ko po yung kapitbahay naming nagwawalis sa tapat ng kanilang bahay. Sabi ko, ano pong kasalanan doon? Sabi niya sa akin, kasi Father, kapag nakikita ko po yung taong iyon, nasisira na po ang araw ko. Sabi ko, bakit naman nasisira ang araw mo? Kasi alam ko po, Father, masama ho yung kanyang pamumuhay. Yung kanyang pamumuhay po, mali. Nakikiapid po siya. Kaya sabi ko, sino kaya ang may masamang pag-iisip? Ikaw o yung kapitbahay mo? Kasi baka minsan, yung pag-iisip natin ang siyang sumisira upang ang ibang tao ay
ay madala natin palapit sa Diyos at hindi palayo sa Diyos. Baka minsan yung pag-uugali natin ang nagpapalayo sa ibang tao, hindi palapit sa Diyos, kundi palayo sa Diyos. Alam niyo po, magsasampung taon na po akong pari. At meron na din po akong mga naging parokya. At minsan po napagtatanto ko po isang malungkot na realidad na minsan kung sino pa yung tinuturing na taong simbahan, wag na nga lang. Minsan kung sino pa yung tinuturing na taong simbahan, sila pa minsan na nagpapalayo sa iba, palapit sa Diyos. Tila kasi ang buhay hindi nagiging tagpuan ng Diyos at ng tao. Kaya siguro magandang tingnan po yung ating mga sarili kung ang buhay ko po ba ay naglalapit sa iba upang makita at makasalamuha at makatagpo ang Diyos. O ang buhay ko ang nagpapalayo sa iba at sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tinuturuan po tayo na ang kagandahan ng templo ay hindi nakikita sa isang struktura, kundi ang kagandahan ng templo nakikita sa puso ng bawat isa na may malinis at marangal na kalooban. Dahil kung malinis at marangal ang ating kalooban, sigurado po ng ibang tao tunay na makatatagpo ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, hilingin po natin ang gabay ng mahal na pong Jesus Nazareno na mamuhay po tayong may marangal at malinis na kalooban. Amen.